Lagi pa akong tulala kasi naalala ko yung mga kasama kong sugatan. Hindi po sila basta-basta. Lahat po yung mga namatay na yung road passer yun. Ipagmamalaki ko sila. Pumuputok sila. Alam nilang may tama na sila. Umiiyak sila. Alam niyo kung bakit sila umiiyak? Kasi hindi na nila makikita yung mga anak nila. Naalala ko, isa din Inocencio. Sabi niya, may tama na ako. Nakikita ko sa mata niya na lumuluha siya. Kasi mahal na mahal niya yung anak niya na nasa Davao. Wala na kasi ibang lalakad nun. Maniwala kayo sa akin. Ayaw bagsakan ng Air Force. Ayaw niya bagsakan ng bomba dahil hindi daw available. Wala rin kung gustong pumasok sa lugar na yon. Dahil pag pinasok mo, walang tangke, hindi makapasok. Alam namin na delikado yon. Alam namin lahat. Lahat ng sibon na pumasok doon, buang loob. Kahit nagkakaputukan na kami, pag may time na magkwentuhan pa. Ang sabi nga ni Colonel Train, kahit nagkakaputukan na, pagkatapos nito, Frank, pupunta ako sa Quiapo. Magdadasal ako. Nagkakabiruan pa kami. Sabi ko, Sir, bakit? Aabot pa ba tayo ng Quiapo? Maniwala po kayo sa akin o hindi. Ang sabi po ng isang kasama namin, Sir, nakangiti. Sir, hanggang January 25 na lang pala buhay natin. Ganun po sila kabuo, buong loob nila. Magagaling po na navigator yan. Sumaprading lang, ilan ang ranger na kasama namin doon. Lahat po yan magagaling. Yung sibon na namatay na 9. Pati po yung 55th company na namatay ng 35. Lahat po yun, piling-piling tao yun. Sa buong SAP po, marami pong SAP. Pero sa loob niyan, may mga elite unit pa yan. Isa na nga dyan po ang Sibon Company na nasa Zamboanga. Yan mga yan, pinili po yan. Sa ugali, sa pag-uutak, sa katawan, lahat. Pinili sila para maging membro ng Sibon Company. Hindi po yan basta-basta. Kung sino ang mga seaman dito, yung mga kasama ko at ako, tawakin nyo ng divider. Kung tawagin namin, magaling po sa dedraconing. Taliwas po sa sinasabi ng sa AAP na hindi kami marunong magbato ng location namin. Mapadedraconing po, maprading, napakagaling po namin. Sa katunayan, may mga GPS pa kaming dala. Paano magkakamali? Pero ganoon pa man po, pasalamat pa rin kami kasi na-accomplish namin yung mission namin. At higit sa lahat, nandito po ako sa harapan nyo. Ipagpamanhin nyo po na tinakpan ko po yung ulo ko at saka nag-shade po ako for security reasons. Wala pong Amerikano. Pero pag tinanggal ko itong buhok ko, may kulay po ang buhok ko. Ang sabi nila, may kasama daw na Amerikano. Hindi po. Kung makita nyo sa TV, yung may akay-akay po na may kulay ng buhok, ako po yun. Lahat po ng pagpapala na natanggap ko sa buhay, dahil lang po sa panalangin ng aking ina. Amen. Hanggang dito na lang po at sana patuloy niyo pong ipanalangin ang kapulisan, lalong-lalo na po ang Philippine National Police. Amen. At sa SAP 44 po, kilala ko sila. Wala pong kuwap doon. Matagal ko silang kasama. Trabaho lang talaga sila. Madalas, malayo sila sa pamilya nila kasi parang buhay sundalo kami sa Zamboanga. At para sa kalaman ng lahat, ang 55th at Sibon Company, isa po yan sa nagbigay laya sa Zamboanga sa mga kababayan natin doon. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nabuhay. Bakit hindi ako tinamaan na umuulan na yung bala? Napuputol yung mga mais sa paligid ko.
Siguro, dahil sa isang panalangin ng ina. 7:30, sabi ko sa kanya, Mang, napapaligiran na kami. 8:09, nag-text po siya sa akin. Hindi ko po binubura yung text niya. Pinagpe-pray niya ako at manalig daw ako kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong lahat. Sana po sa mga ina, huwag po kayong mag-atubili na ipanalangin ang anak nyo sa kahit anong gagawin nila at magkakatotoo yan. Maraming salamat po.